so good afternoon once again. Here we go, resuming with the rest of our program. Up next, we have a very special session with one of the Philippines' most beloved comic book artists, Manix Obrera. Now this is going to be, yes, that's right, you can cheer all you want. Moderated by JP Quizon, this panel will delve into Manix's illustrious career and all of his creative processes. And of course, don't miss the live sketch session as well. Manix will give us a rare glimpse into his artistic approach. So once again, Super Manila Comic Con, let's welcome Manix Obrera. Hello. Super, ano tawag? Super Manileños? Super Manila people, kamusta kayo? Manix Obrera, ladies and gentlemen. Ipagpatawad nyo, ang topic daw ngayon ay Draw Comics with Manix Obrera. So, habang nagdo-drawing ka dyan, ano ba? Mag-itsikaan lang tayo papunta. Itsikaan lang kami. I was briefed na yun ang trabaho ko. Ichikain ko lang siya. Magkaklase kami sa College of Fine Arts. Yeah, mabuhay UP! Batch 99. Pinakamagandang maging goal mo sana bilang artist, maging sino man sa iyong profession, ay hindi yung maging pinakamagaling sa kung ano mang field ka, hindi pinaka-different sa kung ano yung ginagawa. So bata pa lang ako, lagi niya akong pinupush na always be different. Isipin mo na kung artist ka, maraming mas magaling sa'yo, hindi matatapos yan, masaktan ka lang na shocks na mas magaling ka sa akin. Pero hayaan mo lang yun, basta makagin mo yung ginagawa ko. Basta na mag-strive ka talaga na kung paano ka magiging iba. Yun, sa lahat ng ginagawa. Hindi lang sa arts yan, sa kahit anong... Hindi ko yan, kahit sa cooking. Oo, di ba? With the aninong rai, with the of dasas. Yeah. So magandang, yun ang pinamagandang lesson na nakuha ko at lagi ko sinishare sa lahat ng tao. Gawa ng comics, gawa ka ng... Ito, simpleng comics lang to ha. Gawa tayo ng 3 panel, comic strip lang ito. Yan po mga kaibigan, Manix Obrera. Tapos kung nahirapan kang mag-drawing, hindi ka kahit stick figures, hindi mo kaya, okay lang, pwede kang gawa ng comics gamit ng mga dots, mga tuldok lang. Ayan. Pwedeng karakterin yung alikabok. Ayan. So gawa tayo karakter na alikabok. May karakter ka na kaagad. Walang kahirap-hirap. Palakpakan po natin alikabok! Dahil po tayo nagsimula sa alikabok lamang. Tama. Philosophical yan. Tama. Continue. Alikabok lang, di ba? So may karakter na tayo. May isa ka ng alikabok. Ngayon isipin mo na kaya yung pwedeng mangyari. Siyempre, gusto mo may mangyayari dito sa karakter mo. So ito yung karakter natin. Drawing na isang mga alikabok. Suspense, meron na kagad na something, di ba? Alikabok pa lang, ulam na. Oo. Talagang kakain tayo ng alikabok. So ito yung magic ng comics, di ba? Kasi kaya gusto ko yung comics kasi nagpakita ka lang ng drawing saka ng mga magkakasunod na grids. Yung reader na yung nagbibigay ng story, hindi mo na kailangan spoon feed or yung mangyari. So isang alikabok, may dalang alikabok. Ay, nagsama sila. Pirma mo na, Manix. May first script ka na. Storytelling? Pero tuldok lang. Tuldok lang, magic lang yan. Yan ang magic ng comics na kita-kita sa napaka-simpleng bagay lang. So itutuloy natin, siyempre, kasi masaya mag-comics eh, diba? Yes. First script na tayo. Kahit ako naman, natutunan ako mamaya. Magdodrawing ako, post ko sa Facebook. Tuldok, di ba? Yan tayo, pwede kumuha ng mga alikabok. Yan, mamaya po, i-bombard natin ang social media. # tuldok. Drawing po tayo niya, i-tag natin si Manix. Kaya niya to. Opo. Next. Tuloy natin. Itong pinapakita kong comic strips. Natsambahan ko lang to kasi may deadline ako dun sa Inquirer. Tapos di pa ako nakagawa ng comics. Nag-isip ako ng pinakamabilis na magagawa ng comics na 30 minutes ng... So meaning this is a hack? Oo, hack to. Okay, panoorin po natin mga kaibigan. Kahit ako na excite, natutuwa ako. Galing to may gut eh. Okay. May tuldok galing kay dyan eh. Oo. Continue. Continue natin. Part 2 na to. Dalawang tuldok, di ba? Tutuldok. Tutlakan natin. Tutuldok. Hindi namatay na isa pa.
Nako, sumama sa kabila. Pirma ulit, pirma. Pwede pa naman bawa, Parang teleserye lang bestie natin sa music, halimbawa, sinabi mo, sumama sa kabila! Bigyan ng jacket siya! Tapos nakataas sa music. Di ba? Hindi, wag na. Sige, okay. Maganda, di ba? So makikita natin na napakasimple lang, kahit di kayo magaling mag-drawing. Pati ano it gives tension. Tama. Wala ka pang mga facial expression, pero tension, story. Thank you for saying that word, kasi may isa akong magaling na writer na gusto. Sabi niya, napaka-important ng tension sa story. Sa planeta ng tension. Actually, sa life din, yung tension yung nagdadagdag ng pagka-interesante ng ating buhay. Tama. Kagaya nga. Kasi pag walang tension, wala nang... Parang panayan eh. Pag walang tension, hindi lilipad ang araw. Di ba? Anyway, continue. Tuloy natin. Teka, ito ba yung pagkatapos yung auction ba natin to? Magkano ba yung kay pitch mo ako dapat mas mataas yung presyo nito? Kaya ito ay pundasyon ng mga future na komedero ng buong mundo. Palakpakan po natin si Manny sa mga... Anyway. Para po na lang natin. Last question, basing mo na natin. Okay. So ito na yung character natin, di ba? So mag-iisip ka lang, pag lalaroan mo lang, pwede mong gawin wala lang, pwede mong gawin deep. So pwede natin gawin ganyan. Pwede natin paglaruan na ngayon yung mga visual, laro tayo sa... Ayan. Ay, yung mga natutunan ba natin sa fine arts? Sa fine arts. Visual cues, mga kay pagaligan, composition. Yan. Pero kahit hindi nyo alam yan, okay lang. Basta magtiwala lang kayo. Gawa lang kayo. Ayan. Lumapit siya. Tapos dito, block. So, Movement para lumapit siya. Zooming ko ba parang... Pero maganda dito. Parang ito. Yan. Pero, walang camera, pero napakita mo. Tama. Yan ang magic ng comics. Galing. Magic ng comics storytelling, tsaka magic ng reader. Ayan, kasi Oo. hindi mag-work ang comics kung walang reader na nag-interpret ng story mo. Kumbaga parang the value of the comics ay nakasalalay din sa Sa reader. reader, napakalaking bagay. Kumbaga parang ayun yung philosophy na sabihin nila na kapag ba ang comics ay walang nagbabasa comics ba to? O isa lang pa siyang mga random may meaning pa siya kung wala nagbasa. Napakagaling po talaga ng discussion na to. Kung nare-record mo po ito, yung mga blondes ni Manix, lagay nyo ng huwag nyo lang ipa black and white. Pakiusap lang po. Anyway, Manix, proceed. Ano po kayo pwede mangyari, di ba? O, lumapit mo siya. So dito, ito ba yung succession ba ito ng storya? Isa ba itong storya? Pwede, pwede isang O story. one-off. Pwede rin one-off Storya. Kasi tultok lang eh. Tultok lang. Tsaka maganda dyan, wala kang sinabing character, walang pinakitang kahit ano. Okay. Ang kinalaw mo. So yun ang magic ng comics talaga. Succession. So tuto natin, succession, tension, So, and distance. faith din. Dapat may Okay. faith ka sa sarili mo, sa ano. Kailangan ako na may mission eh. Siya. Ano ba ba? Anyway, mag-isip tayo na para... Vision, dapat may vision ka. Vision. Galing lumanis talaga. Tuloy natin yung story. Okay. So ito ba yung jump off galing dito sa... Jump off pa rin. Okay, jump off. Tuloy natin. So tuloy-tuloy lang. So imagine yung all black to kasi na-close ka. Tapos sa gitna ng all black na yan, mayroong white. So pwede natin isipin ano ba yung kaluluwa ba yan o parang yung soul na malikabok. Ibang entity. Baka may mga gano'n, no? Parang kumbaga nag-ibang level na tayo. Tapos, Contrast yan, contrast. contrast. So dyan sa white na yan, may nakita siya isa pang white ulit. So parang bumalik lang tayo sa unang story. Tikman mo na ulit. Madali lang naman, di ba? So dito parang may kasunod pa to. Oo, pero maganda dyan, mas maganda kung hindi natin sinasabi kung ano yung meaning. Dapat yung reader nagsasabi kung ano yung meaning. Kasi once na i-explain mo, nababawasan ng ano yan.
So may Yung mga magic, ganung art magic. na kumbaga parang binigay mo talaga yung karapatan. So you are that kind of an artist. Kasi pag sabi ko rin naman, may mga artists na parang no, I want my own parang Tama, oo. meaning. Vision, no? Hindi ko pwede itong, this is so sacred. Pero si Manix yung kind of artist na no, I'm with the audience to put their take on my artwork. Maganda nabanggit mo yun kasi meron ako ibang comics yung 12 saka 14 wordless comics. Yan. So Uy, may award-winning yun. Award-winning yun. may ginawang stories doon na walang salita. Parang ganito ang ginagawa ko. Tapos may mga lumalapit sa akin nagtatanong na kinikwento nila yung kung paano nila na-interpret yung story na yun. Tapos para sa akin, sabi ko, tama yan kung ano naman yung pagkakaintindi mo, kahit malayo dun sa isip ko. Tama yan, hindi ko sabihin mali yan. Ibig sabihin ko, nabasa ko yung Manix. Ang ibig sabihin ay kumain ako ng gulay. Tama, 3 times a day. tama. Tama ako. Tama pala ako. Maganda nga kasi minsan, mas maganda pa yung interpretation nila kaysa sa naisip mo. Pero hindi naman yan. Kasi sabihin nila, Manix, hindi ka marunong magsulat. Ay, marami nagsabi niya mo. Sagot mo sa ganyan mga bashers. Lagi kong sagot sa mga bashers. Oo nga eh. Yun lang. Hindi ko. Mabawa. Oo, kaya basher. Lalo na Manix Abrera, mga worthless comics. Hindi ka marunong ng grammar yan. Oo nga. Tapos, ang sponsor. Kapag inamin mo na, Tapos sabihin nila. kapag parang you can put a person down na down na. Alam niya na down na siya. O kaya magandang hack din yun. Ubo nga pa. So, yes, hindi ako Tapos sabihin. tapos pakitaan na lang nila. Okay, pagpatuloy natin. Patuloy natin. Patuloy natin. So may nakita siya isa pang white. White. Tapos nagsama sila ng white. Si Redford ba yan? Redford? Yun ang ipapitasin ko. Si Redford. Pagpili na tawa. Mga generation natin. Kasama nila. Okay, kasama. Tapos dito sa next, mga anak na sila. Uy. Imagine niyo na lang kasi ubos na yung 15. Natuyo. Basta all black yan, tapos may mga baby na sila na white. Okay. Tapos ang ending natin, balik lang natin sa kanya. Zoom out ulit natin. Spiritual naman. Hindi. So, matindi parang hindi ko ngayon alam kung ito ba Inimagine niya. full out nitong itim na to. Nasa Pwede reader naman niya, yun. nasa reader. Pwede. Pwede rin naman na... Kahit anong interpretation mo, pwede. So yung title, may liberty rin ba ang mga ano? Oo, kaya walang title. Walang title? Walang title. O sige, anong sino gusto pag-title? Ayan, kung sino may magandang Kasi ano mga title, ang gusto ng title itong ginawa ni Manix? Pwede. Wow! Peter. Pwede. Yan, pwede. As stated by Peter. Maraming salamat. Maraming salamat. Perfect. Pwede. Perfect title. Collab na yan. Oo, collab. Meron ng ano to, meron ng royalty. 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 Every time, ano to, 50%. Okay. Continue. Pagpapalit namin to. So yan, napakagandang technique yan sa paggawa ng comics. Lalo na sa mga hindi makadali mag-drawing yan. So pag naging expert ka na, galing-galing mo nagawa ng mga tuldok, mga alikabok, ma-level up ka na, pwede ka abstract o bumalik. Kasi alam actually, kung isipin mo, yung mga nakikita ng drawing ngayon, it's a combination or isipin mo yung mga drawing ni Jim Lee, mga tultok lang yan na magkakadikit. Tama. Diba? Baka philosophic. Ang importante yung puso. Ayun. Kasi yun yung magdudugtong. Kung puso, hindi magdudugtong yung mga tuldok-tuldok. Connect At the para dots. tuldok. Connect the dots. Anyway, continue. Ano po bang pwede? Ito, mga hack pa. Mga hack to para sa mga nahirapan ng drawing. Yan. Ito ba? Pwede ba itong i-share sa social media? Pwede. Okay, kasi may mga sikreto. Okay, pwede po. Pwede na i-share. Okay. You're so generous, Manix. Palakpakan po natin yung generosity. Manix Abrera. Okay, go ahead. Mga hack to. Kung may nagpa-drawing sa inyo, isang hirap-hirap na pinapadrawing ka. Last supper. Ang dami na tao eh.
Tapos may deadline pa, 5 minutes lang. 5 minutes. Last supper. Yan. Pero, may problema niya ito pag artist ka, di ba? May commission, may hirap-hirap. Maski sa Black Fine Arts, yung mga plates natin dati. Problema yun. Unang lesson natin kanina, number 1, dapat mahal mo talaga yung ginagawa mo, di ba? Yes. Supper eh, parang kung di mo mahal yung ginagawa mo, suko ka na eh. Yan. Kaya dahil mahal yung ginagawa mo, hindi, kaya natin yan. Kung isipin mo, kaya mo lagi yan, tapos enjoyin mo. And always be different, di ba? Last Supper. Last Supper. Paano to? Ilan nga ba sila doon? 12. Tama ba? 12 plus 1. 12 plus 1. 13 kasi ito pa si Oh, Jesus. 12 plus 1. Last Supper. Matindi to ah. Ilang hours ba tayo dito? Sabi mo, hack eh. Ha. Oo nga, hindi mag-hack tayo. Pag hirap na hirap ka mag-drawing, pwede kang gumawa ng silhouette na. Ayan. Ito si Jesus. 1, 2, 3, 4, 5, 6. So, hack. Ayan. Last Supper. Kaya yung nga sabi mo, parang it's a hack. Holy Spirit. Kasi actually, kahit sila muning, they're doing that eh. Masabi mo na ano ba to? Parang impressionist. So, aware sa fine arts. Kasi important talaga yung idea eh, hindi naman yung... Ay, oo, yun, tandaan nyo. Importante yung idea, yung technique, yung form, ano, tutulong lang yan sa kung ano naman yung idea. Ayan, para yan sa mga nahirapan mag-drawing. Ayan. Layuan nyo lang lagi, layuan nyo, tapos gawin nyo silhouette. Correct. X-Men, tuloy nyo lang din. Ayan. Natatakpan ngayon pero basa na natin. Correct. Ito, ang galing nung line. Kasi alam mong nanggaling dito. Kasi maliit. Okay, ang galing na yung distance. Maliit, palaki. Tama. Kasi versus pag maliit, palaki yan. Sino yung nagdura? Tama. So, na-apply natin. Dapat lang talaga gusto-gusto mo. May kabaliktaran yan. Okay. May kabaliktaran yan. Kunyari, sawang-sawa ka na gawa ng mga naka-zoom out, di ba? Okay, mga tuldok-tuldok. Puro tuldok, di ba? Drawing. Gusto ko ipa-drawing na ito. Well, nasa expert tayo. Nasa Comic-Con tayo. So, Deadpool. Deadpool. Nakita ko. Sige. Tapos, nahirapan ka, di ba? Hirap. Sabihin ko, man, sila pag-draw ng Deadpool eh. Kasi di ako si Rob Life eh. Close up na. Ayusin natin ha. At tayo ay camera. Yan, tapos na. Close up na. Pero paano pa may nag-argue? Ito, let me challenge that man. Di naman si Deadpool yan, si Spider-Man. Oo nga. Importante, Masaya pa tayo lahat. importante, nabayaran na yan. Wala na akong pakialam kasi di ba? Masaya tayo lahat. Bakit na-play niyo yung mga tuturo ni Manix? Okay, oo nga. Sabay-sabay tayo. Oo nga! Kasi ako, natutunan din ako. May kliyente ako, sabihin ko. Oo nga. Sa reply. Oo nga. Thank you, Manix. Sige, go ahead. Ay, alam mo ba, actually, dahil sa, nung nagko-comics ako, di ba? Okay. Minsan may mag-email na, tapos may ginawang comics na nakadiri, parang, Okay. So, in the context na to sa Diaryo, sa Inquirer. Kung sa mga tigyan-tigyawan, may ikaw sa mga wig na nakadiri, o sa mga tigyawan, mga tumatalsik. Nakalimutan ko na yung story. Tapos may nag-email sa editor mo, sa Inquirer natin. Ano ba itong key-commercial comics ni Manix na nakadiri, parang hindi naman bagay sa Inquirer. Hindi nyo ba alam? Nagbabasa kami ng Zario habang kumakain. Basta mahaba ng sulat na. Usually, parang sagutin mo yan eh. Hindi, art kasi. Justification. Oo, ang style ko dyan, oo nga. Oo, reply ko doon. Pero pinahaba ko naman ng konti. Paano? Okay. May sorry.
sorry po, oo nga po. Ingatan ko next time. Tapos. Yeah. Tapos, ang nakakatawa. Yung smile din, dalawang tuldok yan. May Ay, tama. O, tsaka may line. Line. Kasi actually, ang line, dalawang tuldok din yan na dikit na. Yes! Oh, diba? O tapos Oo, no, sabi ko, oo nga po, sorry. Yan. Ingatan ko na next time. Tapos, ang nakakatawa, nag-reply back siya. Ang haba ng sulat niya, pinuri niya naman. Okay lang ngayon, nakakatawa naman yung mga ganyan-ganyan mo. Okay pang the good work. Ang tanong ba dyan eh, yung pang sinabi mo na, next time, ingatan ko po next time. Hindi naman siya nagtanong na what do you mean by that? Hindi. Kumbaga, yung iingatan, nakadepende pa rin sa'yo yun. Ikaw na yan, ikaw na So, pwede ka pa rin magtigyawat. Pero mas may ingat na. Pero mas ingat ka na. That's a hack, mga kaibigan. Ang isang naman lang dyan kasi ngayon ang daming mga napapansin ko kasi di ba magpo-post ka ng gawa mo online, may magko-comment at magko-comment talaga dyan na nakakainis. Yes. So, Kaya natin, isa sa mga pinaka-nakakainis na comment na naranasan mo sa artist na I'm sure makaka-relate yung iba kasi parang kung na-experience na, I'm sure maraming artist dito, ano yung worst sa'yo na experience mo na comment? Ano ba? Parang tutok lang naman yan! Walang. Bukod sa mga hindi ka nang marunong mag-drawing, hindi ka nang mag-drawing. Yun sa mga masakit na comment na nakuha ko ay yung kinumpara ko sa isang artist na hindi ko naman talaga kinukopi at all. So kanina, kay Leonardo da Vinci ba yan? Sabi ko, Leonardo da Vinci. Wala naman talaga dapat kung masakit, di ba? Okay. Pero paano mo dinigil yung gano'n? Yung style ko dyan, ang number one style ko talaga, lalo na kung di mo naman kilala yung nag-comment. Okay. Huwag mo lang pansinin. As in, huwag talaga. Kasi sayang lang ang oras mo. Imbis na nag-create ka, parang iniisip ko pa na gusto mo sagutin to. Pag sumagot ka, nasagot yan. Paano pag kilala mo? Pag kilala mo, ibang usapan. Pag kilala ko, susubukot ko talagang intindihin na bakit niya sinabi yun. Tapos, kakausapin ko, pag nakita ko, kunyari tayo, nag-usap tayo. Tapos may kita mo, pag nakita mo yung mukha, tawa ko, practice tayo. Ako yung nag-type. Nag-post ako, pinost ko itong Deadpool. Hindi naman marunong mag-drawing to. Hindi marunong ng anatomy to. Ayan, send. Okay, tapos? Tapos nakita tayo na 3 months after, naglalakad ako sa Mega Mall. Okay, Hoy, Zibi! Siyempre, kung kunwari nahihiga ako mga ganit. Gago ka talaga, ba't mo pinusok ka? So, gagaguhin mo ako. Sorry kasi yung gamit kasi ng mura, form of endearment naman yan. Actually, pag minura mo yung kaibigan, may ibig sabihin mas close kayo. If you know Manix, parang ganun talaga yung mga biroan namin. Pero ano yan, harmless. Form of endearment. So, gagawin mo ako. Or gago ka na itong pinost mo, pero lang ngiti ako. Gago ka. Ang effect naman ay parang effect kanina ng oo. Yan. Oo nga. Kasi kaibigan kita eh. Dahil binayaran mo ng kabutihan ang kasamaan ko. Babayaran kita ngayon. Next time. Isa pa. Or gago ka itong pinost mo. Gusto mo magkape? Ay! Skip pa tayo Ano pwede tayo mag-vlog? Tapusay ka na natin. Nagawa tayo naman. Naka 1 hour na ba? So, baka may questions ang Okay. Ano ba? 1 hour na. Baka may question po kayo. Ay, di pa pala. 30 minutes pa pala. So, 30 minutes pa tayo mag-skip na gano'n? 10 minutes na lang. Okay. Go ahead. Baka may questions ang ating audience. Ayan. Question. Dito. Ano ba ang question? Francis po. Ano po yung inspiration niyo sa mga covers? Sa mga Pinto Machine collection? Okay. Sa ganun, tsaka yung parang merong nangbuhala, tapos yung may pagka-Diyos, tapos yung isa yung may malaking puso, at saka yung mga bars, at saka yung pa. Sige. Inspiration to. Maraming salamat sa iyo matanong. Inspiration. Kasi actually, sa totoo lang,
subaybayan ko yung career ni Manny sa yung mga collected edition ng comics. And talaga yung mga dulo, nag-iba yung tema, if I may say, ng cover. So, ano yung explanation natin dyan, Manny? Babalik yan dun sa una kong sinabi kanina na be different. Okay. So, pag gagawa ko ng cover, ang ginagawa ko na pupunta ako sa bookstore, titingnan ko yung mga covers na ginagawa ng iba. Tapos yun yung iiwasan ko. Ayan. So, para yan sa lahat, kung meron ko yung gusto ko yung sulat, gusto ko yung topic or theme, kung ano yung ginagawa na marami, yun ang huwag mo lang gawin para maging makakagad. Kumbaga sa pagsusulat, di ba? Kunyari, binigyan ka ng theme, ng tema. Kunyari, yung mga madalas yung pag-ibig, ganyan. Pag-ibig. So, isipin mo na kung usually, ganito yung gagawin, boy meets girl, boy meets boy, girl meets girl, o kung ano man. So, kung ano yung pinakaunang gagawin ng karamihan, yun yung number one na iwasan mo. Iisip ka na kakaiba. Kasi hindi pa parang with individuality. Kasi parang naturally, iba rin naman talaga yung tingin ng bawat isa sa pag-ibig. I'm sure, kahit na pag-ibig yan, pero iba yung na-experience ko ng pag-ibig sa na-experience ni Manny, sa na-experience ko. So I think it's just highlighting talaga your personal experience. Tama. Kumbaga sa writing, di ba? Parang nasusulat mo rin yung mas madali kung isulat mo yung nangyari talaga sa'yo o itong naranasan. And testament ako yan kasi yung mga cover niya ni Manix ngayon, lalo yung mga dulo, even the size, parang hindi pagkakasama, magkakatulad yung size ng mga nauna doon sa ngayon. And if I may say there, parang nag-explore din si Manix ng mga, even the printing. Kung makapansin nyo, ano yung spot? Spot UV. Spot UV printing. So it's really that exploration from kay Manix eh. Yung malaking part na ako mismo piling sa mga libro, gusto kong tinitingnan ng mga iba-ibang klaseng printing. Tsaka important na bilang artist o bilang professional, importante para sa akin na hindi ka mayabang sa sarili mo na pili mong galing-galing mo na, di ba? Kasi once na ma-feel mo yun, parang... Bakit kita? Manix, galing-galing mo naman. Oo nga, galing. Joke lang yun. Bawa kaya ako, Manix. Yung may inspiration, galing-galing mo naman. Ay, hindi naman. Pero ang importante talaga, humility. Hindi ka mayabang. Kasi para sa akin, napakalaking bagay. Kasi once na yumabang ka na feeling mo ang galing mo, parang wala nang papasok sa'yo na Pati yung, di ba yung sasabi niya, yung goal na maging iba, pag may halong yabang, parang it's iba for iba sake. Versus iba, kasi I want to offer something new to my audience. So parang it's the audience-centric pa rin versus self-centered. So, personal take ko yun na always stay humble. Kasi marami ka talagang matututunan. Hindi lang sa art, sa buhay. Ang dami. Yeah, and actually, isipin mo na tayo ay tuldok lang. Tama, oo. Ay magpapahambol sa napakalaki ng cosmos. Tuldok lang. Saka isipin nyo, in 100 years, iba na uli yung mga tao. Kaya, lagi tayo magpapakabuti at tumulong sa kapwa. Masay mo na tayo mo. Kaya, salamat sa iyong katanungan. Baka may iba pa tayo. Baka may iba pong, ay ba, sir. Maganda lang. Sige. Yung una lang kasi yung sa Kiko Machine Comics kasi isa sa parang gusto ko kasi dun sa Kiko Machine Comics is almost lahat ng characters walang pangalan. Actually, ang closest lang na meron si Berto. Ang mga may pangalan lang yung mga hindi main characters. Exactly. On the very start po talaga, wala talaga kayong planong lagyan ng names yung mga yun. And if ever nabibigay sila ng names, yun nga. Kumbaga parang, nasama kasi para sa akin kasi parang part ng charm ng Kiko Machine Comics yung walang pangalan. Tsaka yung second is yung punchline ng comics na let's say yung 3 panel lang, 1, 2, tapos biglang pangatlo yung punchline na paano
paano ka ba nag-come up sa idea na walang name yung character, and at the same time, paano ka mag-formulate ng punchline na yung tipong Pipigay talaga. yung talaga, yung talagang may suntok yun, Sige. punchline mo. Tama yun. Sige. Paano yung punchline? Mark. Salamat Mark, galing kay Mark. Brother, sobrang Ganda na question. Unang, para dun sa unang tanong. Unang tanong, bakit daw? Bakit walang pangalan? Kasi walang maisip ng mga bagay sa kanya na eh. Okay. Sean, Genevieve. Mahirap talaga. If I Kasi may- po, wala na lang talaga. If I may follow-up ako question Sige. dyan. Kasi sabihin na natin, in the commerce of things, it's really counterintuitive to make an IP. Intellectual property without a name or a brand, sasabihin nila. Tama. So, of course, sabihin na natin in the realm of artists, diba, parang si Jim Davis ay kumikita with Dorothy, with the name, and even with the character. How will you answer that? Kasi I'm sure, dito aside from the arts, art is a career sa iba. Sa marami sa atin dito. How will you answer that concern? Pinagay ko yung itsura nila eh. Itsura ng characters eh. Kumbaga yung naka-trademark ko na copyright. Tusok-tusok yung buhay. Sa bagay, makikita naman natin na parang nag-a-apply pa rin yan. Kasi yun lang mga last time may mga collab si Manny sa New era. New era. So, Chippy. makikita naman natin yung mga characters is present. Kaya walang pangalan. Walang name, pero alam mo na it's a Manny Cabrera. Thank you, Manny. Next Saka dun sa punchline, may magandang example din na pinapa-workshop ko sa mga kids eh. Kasi alam mo ba yung joke na yung anong isdang hindi nababasa? Ano? Eh dito yung warning bar. Sipin natin lang, gagawin natin sa comics. Saka kung paano mo siya i-level. Okay. So may dalawa kang tao. Okay. Normally, ganito lang yung gagawin eh. Kunyari, pag-ball ko pa lang. Anong isda ang hindi mababasa? Yan. Okay. Ganyan, di ba? O like na comics with me dito. Ito para sa pag-isip ng punchline. Anong isda ang hindi mababasa? Sagutin ng isa. Ano? Tapos dito sa, usually yung punchline natin ganito. Okay. So dito yung, Okay. tas the end lang, pero ano. Okay. Ito medyo nakakalungkot to eh, pag ganito yung comics so parang reflect na talaga sa life. So ngayon, Kumbaga parang hindi niya sabi mo na this is the expected. yan, tama. Okay. Yan, expect. Go ahead. Ngayon kung mahal mo talaga yung ginagawa mo, syempre gusto mong maging different, di ba? Yung sinabi nga niya. Ito, practice to. Talagang paano mo iti-twist yung punchline. Pwedeng iba-ibahin mo yung timing. Timing, importante to sa comics. Okay. Timing, yung Timing. pag-deliver ng lines. Yes. Kasi Masasabi mo ba na may kakaunayan itong statement sa comedy? Kasi timing, tama. Maganda. Sabi nga nila, Dolphins, the king of timing versus comedy. Perfect. Ayan, ito, normal yung timing nito. Isa na, Linear to. Okay. Linear. What if first panel pa lang, diretso na natin. Anong isda ang hindi nababasa? Sumagot ka agad siya. Ano? Sige, dito yung first panel pa lang. Hindi ba ano yun, sabihin ko, dito kasi nakatatlong panel na ako, bayad na ako dito ng Inquirer. So dito, meron pa akong dalawa. Ay, ganyan level up natin yan. Level up. Kasi hindi pera-pera. Hindi pera-pera. Okay, art. Mag-level up. Elevate. Okay. Ano kasi na hindi magbasa? Ano? Dito yun. Okay. Just drawing mo lang silang dalawa dyan. Just drawing mo lang silang dalawa dyan. Tahimik lang. Pero ibang level lang. Iba natin yung timing. So, okay. Dahil kasabi ni Maris kanina, inopen niya for interpretation. Tama. Ano yung nararamdaman mo? Ang reader. Meta. Tama. Meta. I-twist pa natin, twist pa. Okay. Kaya natin laruin yan. Ibig sabihin mo, meron pa ba ito itong stone? Meron pa.
kami sa mga kasal at birthday party. Available po kami. Anyway, let's continue. Sabihin natin. Okay. Pag uwi nyo, pwede kayo mag-practice kasi dami-dami na Ano pa practice nila? Yung stand-up comedy na ginagawa nila? Oo, comics. ito, lahat. Lahat. Tapos pag may nang-operate sa inyo, lang. Okay, ito-push pa po natin Push yung pa natin. meta na version ni Manix. Anong isda ang hindi nababasa? Ano? Dito yung tapos dito, katinginan sila. Okay, patingin. Dito sa last, may kabaho. The end. So, I'm sure lahat sila pinag-isip mo. May naisip ko, pero hindi ko sabihin kung ano yung nangyari. Yan ang magic ng ano. Pati yung kagandahan nito, I Pwede think, ba natin nilagyan ng tumawa eh? I think that there's a value din. Ito kagandahan, there's a value na yung sabi natin naman, the topography. Yung lugar, it's in limbo. So walang context kung next thing na ba yan? Sino ba sila? So parang binibigyan mo na mas malaking space. Mas malaking space. Meta. So, di ba napakadali na mag-comics? Kung pag-uwi niyo mag-comics na kayo. Pero seriously, the principles are really applicable. And yun nga parang, ang sabi ko na si Manix yung style niya. Yes, may mga drawing niya is, cartoony. Simple. Pero nandun yung matter of lalim, di ba, meta nga, to be honest, I see Manix Basta work style as talaga. meta. Salamat. Style, bibigyan mo ng maraming space yung reader. Ngayon, last na last. Pwede ba natin twist to eh? Pwede mo ba kung gawin niya ng mas nakatawa pa yung sinitok niya ng tanggal ulo. Dami pwede. Pero what if gawin natin drama naman? Okay. Kasi comedy to eh, comedy. Okay. So, ano to? twist mo pa Comedy, drama. Exercise to na paano pa ibahin. Okay. Iwarin po natin mga kaibigan. Pilipinas lang tayo. Okay. So, ano naman to? Drama. Ito medyo may form na talagang mas, sabihin natin, mas defined kahit sa content. Sabi ng tao, anong isda Ulan. sa pambasa? Okay. Anong isda ang hindi nababasa? Hindi tayo parang bata, di ba? Oo. Gusto dito. Ayan. Ito meron ng mga semblance of emotions. So, aba. Natin pala sa picture. Ano? Okay. Matindi mukhang nananamig ako dun sa third na panel Yun. Aba kayo ba na-antik? Grabe So, kumbaga, same story, pero iba natin yung presentation. Parang dito nga, pagkatawa ka, parang Sa pagsensya kayo. So, yan, may space pa rin yung reader kasi hindi naman natin kung ito si Kuya. So, yan, so makikita natin yun ang magic na comics, and storytelling, ang pagbibigay ng space sa reader. Pero more importantly, sa ating pagtatapos, yan. ang pinaka-importante talaga ay gusto mo ginagawa mo sa anumang professional ginagawa mo. Saka lagi mong gagawin iba, always give it sa Yun! gagawin mo. Ay, parako natin mo, parako. Paano pang may? Mga trivia. Live natin. Trivia. Paano magtatanong tayo tapos bibigyan? Oo, ganun. Mga madadaling questions lang. Ikaw na magbigay ng question. Okay.
Kung nakikita nyo po, ito po yung mga freshly na drawn ni Manix Abrera. Ginamit para sa paghubog, pagtiteach ng mga artists. So this is really an investment. This might jumpstart your career as an artist. So doon pala sa fact na yun, priceless siya. Wala na lang sa pagsagot sa mic. Okay. Okay, ito ano ba? Question. Ang patatas ay anong uri ng... Teka lang. Gaganon ako kasi parang unahan na lang sino yung makalapit ha. Para kasi baka may nagtaas dito, may nagtaas nila dito, hindi makita. So, ito una. Gaganon ko, unahan na lang kayo magsalita. Kasi yung una na salita, siya yun. So, ang patatas ay anong uri ng pagkain? Go, grow, or glow? Go, grow, or glow? Sige! Go, go, go! Go, go, go! Go, go! Okay! Salamat! Ano masasabi ko kay Manix? Mensahe. Tingin ko, sisikatok. Picture niya yun! Picture. Ayan na, picture. Ayan. Ito yung strict na about ano ba to? Ay, mahali ka po. Alikabok, isang kapamilya na. Ikaw, succession. Okay, last question for Manix. Last question. Ito, madali lang to. Nasa ang event tayo ngayon. Yan, ito yun. Madali lang yan. Tama ba? Ay, malinaw. May nagko-contest.